Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Again, welcome sa Real KJB Believers. So we are now signing on. So this is a live video that will be uploaded on our YouTube channel. Okay po, so please subscribe our YouTube channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and follow our Facebook Live, no? Para every time ma-notify po kayo sa ating pong mga videos. Alright, thank you so much for all your following, all your support in prayers, and also sharing our video that would help us spread, no, the truth. At ako po ay lubos papasalamat for staying for many months since we started at year 2020, no? At year 2021 na po. At still po ang ating pong Real KJB Believers ay nagpo-provide ng Bible study, no? Hindi man po natin magawa ito every night, but we are keeping it alive. Okay po. So let's have a short prayer. Yes. At pamunahan po tayo ni Pastor John Amen. Villanueva. Okay, so tayo pong lahat ay malalangin ng Diyos na banal. Tuloy Diyos, kami po Panginoon ay nagpapasalamat ngayong gabi o Diyos. Amen. Tuloy Panginoon, na Ikaw Panginoon Diyos ang magbigay ng bawat isa po sa amin ng pagkakataon ng Diyos upang muling sama-sama, Panginoon, sa pag-aaral ng Diyos. Lord, pangunahan niyo po ang aming topic sa oras kong ito, the proper application of Matthew chapter 24, Panginoon Diyos. Dalangin po namin, O Diyos,
na bigyan niyo po kami ng understanding, wisdom o Diyos na magagaling po sa inyo. Lalo na o Diyos, patuloy, aming tagapagturo, Pastor Jonathan. Amen. Dahil kung salamat o Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's go to Matthew 24, please. So ang ating pong discussion is Matthew 24. Okay? Matthew 24. Alright, so may mga ilang mga bagay po tayong titignan, suriin sa Matthew 24. Sapagkat po marami po ang confuse sa chapter na ito, no? Actually po, ito ay battleground ng iba't ibang paniniwala. No? So dito, kumbaga so nag-hiwa-hiwalay na, no? Nag-parting of ways ang mga tao dito. Okay, so let's read from verse 1 to verse 8. Okay? We can read that comparatively with Mark 13 verse 1 to 31 and also Luke 21 verse 5 to 36. So ang Matthew 24 po ay meron po siyang partner na mga passages. At ito po mga partner niya passages, Mark chapter 13 verses 1 to Mark 13 verse 1 to 31. Then we have in Luke chapter 21 verse 5 to 36. Okay. Alright. So, let's read verse, so ang discussion po natin is Matthew 24. Proper application, no? Alright. So, tingnan po natin from verse 1 up to verse number 8. Okay. In Matthew chapter 24, in verse 1 to 8. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him a buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, and disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? That's right. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes and divers places. All these are the beginning of sorrows. Alright, so thank you so much, Brad. Now let's start with verse number 1. No? So verse number 1, meron po tayo makitang isa sa pinaka-importanting bagay. Yung tao na palaging gumagamit ng word nito. Siya po ay ang pinaka-representative ng mga disciples. And he is telling, alright, he is always using the word master when he is referring to Christ. So makita po natin may hidden personality itong tao ito, no? Makita natin sa Mark 13:1. Mark 13:1, Brad. Mark chapter 13, in verse number 1, the Bible says, Mark 13:1. Mark 13:1, and as he went out of the temple, of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what building are here. So the word master appeared there, no? Yeah, amen. Master. At yung master na yon ay palagi ginagamit ni Judas Iscariot. Okay? Example po dito ay yung Matthew 26:25. Matthew 26:25. Matthew chapter 26, in verse number 25, the Bible says, Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master.
is it I? He said unto him, Thou hast said. So makita natin, doon sa verse number 1 ng Matthew chapter 24, so nandun si Judas Iscariot. Okay? Now, but, if you're going to continue, itong disciple na ito, no? Disciple. Tinawag siyang isa sa mga disciple. Siya po ay tinaguriang son of perdition. Therefore, we believe that in verse 3, nung sa verse 1, nandito si Judas Iscariot, no? Pero pagdating po sa pagdating sa verse 3, because ang pinag-usapan po dito is about the second coming. So Judas is absent. Okay, in verse 3, umalis na siya. Absent na siya sa verse 3, no? So umalis na siya doon. At ang naiwan na lang si Peter, James, John, and Andrew. Okay, punta ka sa Mark 13:3. Mark 13:3. Mark chapter 13 in verse number 3, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately. Okay. So, yung pag-question sa verse 1, ang pinaka-representative doon ay si Judas Iscariot. Pagdating sa verse 3, mga kapatid, Judas Iscariot is already absent. Wala na siya. He went out. Okay? Kaya makita natin, Judas Iscariot has a hidden personality. Hidden siya. Nakatago po ang kanyang pagkatao. Now you go to John 17:12. Itong master na ito ay tinawag po siyang son of perdition. Okay, brother. John chapter 17 verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So that's Judas Iscariot. No? So hindi siya saved. Yeah. Alright? Hindi siya po saved. Bagaman siya part ng apostol, ng mga apostles at saka ng disciples, but he is not saved. As then, now, 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4, okay, is an additional reference about the son of perdition, about the Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Let no man deceive you by any means, for that they shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposite and exalt himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he is God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Showing himself. Alright? So that's about him. That's about Judas Iscariot. Okay? So yung material from verse 4 to 26, it's the tribulation period. So he's already out of the group. Ala na siya, malis siya. So noong dinidiscuss ni Christ, yung Matthew 24 verse 4 to 26, Judas Iscariot is nowhere in that area, no? Wala siya doon. Okay. Now, in verse 2, kung babasahin natin sa Matthew 24:2, and Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Okay. Nung sinasabi po niya ito, mga kapatid, in a human point of view, this is, okay, unlikely to fulfill. Parang hindi na sa isip ng marami during the time of Christ
it will not happen. First reason why? Because some of the stones of the temple were 65 by 8 by 10 feet in size. Lalaki, no? 10 feet. Hindi lang ganito. Mahaba pa. Lalaking bato. Ha? Alright? So, yun ang first reason. Second, this was Herod's temple built by the Romans. Sisirain ba ng Romans yung kanila mismo tinayo? Okay? Finally, history records that the Roman General Titus, yung nag-utos para lahat ng mga bato na ito ibalik rin, is a mild, mild-mannered, no? A mild-mannered commander. Pero nung dumating sa AD 70, no? Yung verse 2, naganap po yan AD 70. Alright? Lahat ng sinabi ni Kristo, mga kapatid, lahat siya na-fulfill. At nang dumating yung time ni Titus, isang Roman emperor, nilusog nila yung Jerusalem at lahat ng bato na ito na malaki, ay kanila pong hinukay ito at inalis. They are looking for gold. They are looking for gold. Actually po, hindi lang po, minsan po nangyari ito. Tignan natin sa Jeremiah 26:18. Jeremiah 26:18. Jeremiah chapter 26 and verse number 18, the Bible says, Micah the Morasthite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Zion shall be clothed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest. See that? So yun yung nangyari, no? Na prophecy ni Jeremiah nang lusubin sila. Ang unang pumasok kasi sa Jerusalem ay yung pong Babylon, yung empire, sa pangulo ni Nebuchadnezzar. So, ginawa po nila, dinestroy po nila yung temple na yan. Alright? Sa panahon naman ni Titus. Pero meron na po ang instance na itong Jerusalem na ito ay talagang in-excavate. Sapagat they are looking for gold. Kaya nangyari ng lusubin ni Titus. Okay? Emperor Titus to. Alright? Emperor Titus. Iba. Dito. Kasi ang pangalan Titus is a gentle name. Kaya maraming gumagamit ito. So yung Emperor Titus, siya yung nabuhay ng AD 70. Alright? So, wala na. Ito yung ibig sabihin, either ito ang pumatay or isa pang emperor, no? Pero in history, ang tawag sa emperor na yun na pumatay kay Paul I.C. Nero. Alright? I don't know kung anong relationship niya kay Titus. It could be the same person, no? Kulang po ako sa research doon. Pero in AD 70, lahat po ng sinabi ni Kristo na yung mga stones na yun, no? Na nandun sa temple, lahat yun, nawasak yun, mga kapatid. At in-excavate pa. Yan ang ginawa ni Emperor Titus. Okay? Now, kung makita natin ang application ng verse 3, verse 2, hindi po siya doon sa application ng verse 4 to 26. Ito po ay sakop pa ng church age. Nung ang temple po ay nasira. Sakop pa siya. Pero pagdating mo sa verse 3, ito na yung tanungan. Pakibasa, brad. Matthew chapter 24 and verse number 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be?
And what shall be the sign of thy coming, and of thy end of the world? Alright. So what you're going to see is that the interpretation, okay, of this chapter is related to the last, yung pinaka-last, okay, ng world system, yung pinaka-ending ng world system. Because it talks about, okay, the end of the world. Alright? The end of the world. So, noon pa man, inisip na ng tao yan, yung end of the world. That's 2,000 years ago, mga kapatid. Dinidiscuss natin yung end of the world. Hanggang ngayon, dinidiscuss pa natin yung end of the world. Okay? So, the end of the world was discussed. And the sign of thy coming and of the end of the world. So, some people ask, what is that sign? Okay? Ano yung sign? Sign. Alam niyo mga kapatid, dito makita natin yung sign na binabanggit dito, the sign of the end of the world. Actually, ito yung makita natin na makita natin ito bago dumating yung end of the world. Okay? Pag sinabi natin end of the world, alright? Wala na tayo dito. Yeah. Wala na. Then, rapture. Kasi yung end of the world na yan is not rapture. And it is not even the white throne judgment. Yeah. Okay. Susulat ko lang po itong chart natin dito para maliwanagan natin. So, di ba namatay si Kristo? No? Right? Namatay siya 33 AD. Noong 70 AD, ano na nangyari? Alright, yung temple na destroy. Ito yung panahon ni Titus. Ngayon, ang prophecy, okay, sa Matthew 24, is the end of the world. That's the prophecy. Ngayon, ang rapture ay hindi po sa end of the world. Bakit? Sapagat after the rapture, meron pang mundo. Meron pang world. At ang world na ito ay pinamumunuan ng Antichrist. So, mag-e-end lang ang world. Kapag nag-end na, okay, yung wickedness. Alright? Yung wickedness. Yung world. Sabi rin world kasi, ano ba yung mundong ito? Ito ba yung planeta? No? O yung sistema ng buong mundo? Punta tayo sa 1 John 2, verse 16. Okay? And then 1 John chapter 5. 1 John 2:16. 1 John 2:16, the Yeah. Bible says, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world. And the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay. Pag sinabi natin end of the world, we are now dealing with the present world system. Okay? Sistema ng tao yan. And in this system, kapatid, is being controlled by the God of this world. Basahin, 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is image of God, should shine unto them. Alright. So, makita natin, the world is apart from God. Amen. Hindi po yung mundo, yung planet natin. Kundi yung world na kalaban ng mga Kristiyano. Diba tatlo ang kalaban ng Kristiyano? Flesh, world, and Satan. Okay. We go to 1 John chapter 5 to show, I'm going to show you. Not in the rapture,
Not in the rapture. Actually, yung pagdating ng rapture, ay hindi po ito malalaman ng mundo. It will be secret. Okay? So, meron lang confusion, bakit walang maraming tao, but it's hard for them to understand. Hard for them to understand. Okay. Kaya yung end of the world dito, na sinasabi mga kapatid, through our, yung ating pagkakukumpare, the end of the world here is the Armageddon, this one. Okay. Dito yung end. So, kung tayo nandito na, alright, ito yung time natin, at magkaroon ng rapture, okay, papasok sila sa tribulation period, ang mga tao, and we are already in heaven. Okay? We go to 1 Thessalonians 4. Kasi inisip ng tao, baka yung end of the world na yan, ay yung pang mangyayari sa 2 Peter chapter 3. Sige, Brad. Verse Ano yun? 1 Thessalonians 4 verse. Basahin mo, Brad, 14 hanggang 16. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 16. For if we believe that Jesus died on the cross, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Alright. So, the end of the world is not the rapture. Maraming naniniwala dyan, ang end of the world yung rapture. Okay? The end of the world is not rapture. This is a private coming. While the second coming of Christ is the public coming. Pag publiko, lahat ng tao makakakita. Pero mapansin natin sa 1 Thessalonians chapter 4, para siyang thief. Thief in the night. Kukunin niyang bigla, i-snatch away niya, and then mawawala yung mga tao. So what is left behind? You go to 1 Thessalonians 5, Brad. 1 Thessalonians chapter 5, starting verse 1. Basa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Yeah. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, and travail upon the woman with child, and they shall not escape. Okay, that's enough. So what happened sa end of the world? Okay? Ito, binasa natin yung rapture. This is the end of the church age. Ito, it is the end of the world. Here, it is the end of the church age. Kaya yung mga sign, okay? Yung mga sign na sinasabi ni Kristo, alright? Hindi siya pwedeng i-apply dito. Ha? So, ito yung time ng church age. Hindi pwede yung mga sign nito, ilalagay mo siya dito sa time ng church age. Sapagkat ang end of the world is about the second coming of Christ. So yung sign, alright, na nakalagay dyan, bago dumating yung Kristo, the sign, alright, na binigay niya, ay yung mga nakasulat sa Revelation chapter number 13. Ano yung mga sign na yun? Tayo sa Matthew 24, brother. Matthew 24. Yung mga sign. Ano yung mga sign? Matthew 24. Verse 5. Matthew 24, 5. Matthew 24, verse number 5.
For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Alright, yung verse na yun, na binasa natin, okay, bagaman may mga deceiver na nandito, sa church age, pero sa tribulation period, may deceiver. Okay? At yung deceiver niya, ang sabi ng Bible, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. After the war, after the Titus event, okay, may pumasok na event. Alam niyo po kung ano yun? Yung conversion ni Constantine. Alright? So, si Constantine, na-convert siya, yung emperor, na-convert siya in 313 AD. Tapos, nagkaroon ng Council of Nicaea, 325 AD. Okay? So, makita natin, ito ay preparation para dito. Paano may prepare dito, Pastor? Since dito na magsisimula, ang tinatawag nilang deception. Deception. So, may deception na. Mula dito, mula dito. Pero, makita natin, itong deception na ito, dito talaga ang pinaka-purpose niya, pinaka-main. Sapagat ang main na deception, okay, first sign. Ano pa yung next na sign sa Matthew 24? Alright? And you shall hear of wars and rumors of wars. See, alright, that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. The end is not yet. Ang ibig sabihin nito, kung meron mga wars, di ba may mga wars dito sa panahon natin? World War I, World War II. So, binuo yung United Nations just to prevent world wars. Pero hindi nila ma-prevent. Okay? Bakit? Sapagkat evil yung United Nations. Evil siya. Kaya ang ginawa po ng kaya ang history, mauulit po yung World War I, World War II. Ano yun? World War III. Ano yung mga wars na yan? Rumors of wars. Ibig sabihin, sa time ng tribulation period, there'll be what? There'll be general wars and there'll be some wars na hindi major. Pero ito ang pinaka-major war. So that's the reason why here, the Antichrist will create his army. Gagawa siya ng army just to fight the coming Christ. Amen. Just to survive na hindi magwakas ang mundo. So the Antichrist, yung deception, sabi ng Bible, nagsisimula na. So ang full blast ng Antichrist dito sa tribulation period. Kaya yung sign na yon, ng sign of the end of the world, is the Antichrist. Okay? Andyan na siya. Yung deception na kanya ginagawa. You go to 2 Thessalonians chapter 2. Pero pagdating ng Antichrist, it will be great deception. Basa Brad, 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter number 2. Verse number... Okay, mag-start tayo. Verse number 5 5. hanggang verse number 12. Verse 5 to 12. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now you know what we hold that he might be revealed in his time. Tama. For the mystery of iniquity that already work, only he who not letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the work of Satan, with all power and signs and lying wonders,
and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they all might be damned who believe not the truth, So, but had pleasure in unrighteousness. actually, that's the summary of the actual thing. Alright? Ang gagawin ng Antichrist. That's the summary. At inulit yan sa Revelation 13, mga kapatid. Kung anong gagawin niya, yung Antichrist. Revelation 13. Okay? So, gagawin po nila, this is called the satanic deception of the earth. Verse 14 to 18. Revelation 13 verse 14 to 18. And deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, Yeah. that they should make an image of the beast, Yo. which had the wound by the sword, a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should be speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both shall a small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, Yeah. save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Yep. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Okay. So the sign, okay, included po yung Antichrist sign. Yung deception. So makita natin, although ang tribulation very quick, pero marami pong mapo-confuse, maraming madadaya, maraming makukuha ng Antichrist. Okay? Pansinin ninyo, nung binanggit ang Bible sa Revelation 19, yung coming ni Christ, alam niyo pa na yung lugar ng bale ng Megiddo, punong-puno ng dugo yun, ng tao. Why? Because yung deception, napakalakas. So yung religion ang ginamit ng Antichrist to confuse the people and to convert them to evil. Kaya kung nakita natin yung evil na nangyayari sa ating panahon, much more. Kung sa panahon natin ngayon, perilous times na, Brad, okay? Much more doon sa darating na tribulation period. So you can check Revelation 19 with that. This is the second coming of Cristo. Now, so let's continue sa Matthew 24. Ilan sa mga sign na makita natin, not only wars, rumors of wars, but you will also see that in the time of the tribulation period, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. So, these signs, no? Signs. What are the signs? The sign of the coming of Christ is one. Okay? Ayun pong makita nating poverty. Great poverty. So yung great poverty, alright, na after the war, deception, lumitaw mga kapatid yung famines, pestilences, earthquakes. So they are not just poor, but they are suffering. That's in the time of the tribulation period. Kaya hindi mo pwedeng ilagay sa church age yung Matthew 24 because yung mga sign na yon ay hindi pa nangyayari sa ating panahon. Kung yan ay yung rapture siya ang end of the world,
Now, dapat nangyayari na dyan dito. Tama? Kaya nga hindi mo pwedeng i-apply sa church age yung Matthew 24. Why? Because lahat ng nangyayari, okay, doon sa Matthew 24, that includes wars, nation against nation, famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. These are the things that will happen in the tribulation period. At kung babasahin mo mga kapatid, yung Revelation, from chapter 6 down to Revelation 19, makita natin that people living in the tribulation period is suffering a lot of hardships and troubles. So magpasalamat ka that you belong to those people that will be raptured someday. Amen. Because if you're going to be left behind, then you're going to suffer greatly under the power of the Antichrist, and it's going to destroy you. Okay? So the proper application of Matthew 24 is not the church age. Yeah, amen. It is in the tribulation period. Continuing, verse 9 to 14, brother. Verse 9 to 14. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets and shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Go. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall be end come. See that? Okay? So meron pa isang factor po, no? Sabi niya, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So you cannot apply that here. Because salvation in the church age is what? By grace and not by works. Amen. Pero sa tribulation period, yung Matthew 24, verse number 13, nakalagay doon, endure. You are not enduring to be saved. Are you enduring to be saved? No. You're not enduring to be saved. You are saved by God's grace. So wala kang effort doon, effort ni Kristo. What you did is, you believe in the finished work of Christ. Amen. Okay? Kaya, people nowadays are not even studying the Bible. They just receive this knowledge na nasa kanila by just hearing or just giving them somebody na nagbigay sa kanila ng notion o belief. O Matthew 24, rapture yan. Pag nilagay mo sa rapture, may pangalawa pa tayong pag-uusapan. Maliban sa kaligtasan, meron pang isa. Ano yan? Sabi niya, okay? Sabi niya, no? He that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of what? The kingdom. Hindi mo pwedeng ilagay dito yung gospel of the kingdom. Actually, ang gospel of the kingdom, nandito siya, before the death of Christ. At ang nagpipreach niyan ay yung mga apostol, na mga Hudyo. Sapagkat sa time na ito, wala pa pong Christian dyan. Wala pang Christian dito. Na dinidil ang Panginoon. Wala pa. Amen. Ang dinidil lang niya, yung nation Israel. Ang gospel dito na ipipreach, sabi niya, all around the world, ha? At doon darating na si Kristo, hindi pwedeng dito natin ilalagay yan. Sapagkat ito yung gospel na ipipreach sa time ng tribulation period. So ito, it's about the kingdom. So yung message dito is about the kingdom. Yes. Here, the message here is about the rapture, the body of Christ, the second coming of Christ. In rapture. Okay? Plus those eternal security thing. Pero dito sa tribulation period, it's about the Antichrist, the kingdom. Okay? It's about enduring unto the end. Salvation here
is by works, while here, salvation is by grace. Okay. Now, tuloy po natin ang ating discussion from Matthew 24. Okay? So, yung kingdom na yun, ipipreach around the world, is not, the gospel of the kingdom that will be preached around the world, okay, is what? Is not the gospel of the grace of God. Okay, so hindi po siya applied sa church age. Matthew 24 is applied to the coming tribulation period. Now, verse 15 up to verse 22. Verse 15 to 22. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Alright. Then let them which be in Judea flee unto the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day, for then shall be great tribulations, O yan. such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. And if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there believe it not. For there shall arise false Christ, Yeah. and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Yeah. Behold, I have told you before. Okay, so maraming salamat, Brad. So who are the elect people? Okay? Yung mga elect people, they are the Jewish people. Okay? The Jewish race. So yung kingdom of heaven or the gospel of the kingdom, pinipreach yan sa mga Hudyo. Because Christ is going to be the king. He is going to be the king of the Jews. Alright? So yung mga elect na ito, kapatid, is not, dito natalis na, wrong si Calvin dito. Si Calvin, gumamit siya ng word na elect or election para sa mga Christian. Samantalang yung word na elect at election ay ginagamit na ng mga Hudyo before ng pagdating ng Christian. Pagdating ng mga Christians. Okay? Alright, so what's the difference with Matthew 24 with our time? No? Ang concentration dito sa Matthew 24 are the Jewish people. Kasi natin, hindi pinag-uusapan ang first application ng mga words and statements ay sa mga Hudyo. Okay? Tayo siyempre dahil sa may mga tao na may iwan sa tribulation period dito sa mundo, so ma-apply na rin sa kanila kahit Gentile sila. Pero kung makita mo, ang approach dito is Jewish. Wala pong church dyan. Ha? Sabi nila, dadaan daw ang church sa tribulation period. Okay. So, yung elect po dito are not those that are saved by grace through faith. Bagaman tayo tinatawag tayong elect, pero hindi tayo elect na nakalagay dito sa Matthew 24. Huwag po kayong makukonfuse dyan. Ang Hudyo ay tinawag siyang elect before dumating ang church age. Elect na sila. Bakit? Unconditional kasi ang kanilang eleksyon. Bakit?
Because yun ang promise ng Diyos kay Abraham. So tinawag silang elect. Kaya pagdating ni Kristo sa second coming, itong mga elect na ito ng mga Hudyo, they are going to reign with Christ 1,000 years. Sama ni Kristo. Doon sa millennium. Alright? Now, titignan po natin from verse 23 up to verse number 31. What will take place at the end of the tribulation? Matthew 24, verse 23 to 31. Matthew 24, verse 23 to 31. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there believe it not, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible they shall receive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Wow. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light. Yeah. And the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven To the other. to the other. Okay, so makita natin ang concentration is about the elect. It's about the elect. Okay, so what will happen to the elect? Sila isa-save na i-rescue sila. So, ang makita natin dyan, yung mga signs na ito ay ilan dyan kapatid, yung mga api, yung mangyayari na pagdating ng Son of Man. Yung Son of Man, okay, ay kadalasang ginagamit yan na title ni Kristo bilang prophet. So, siya darating, prophet ng Israel. Okay? Siya darating the Son of Man, kaya binabanggit siyang the Son of Man. Sa Israel yun. Nakakonect yun. Kasi siya yung prophet. Di ba Ezekiel, tinawag siya palagi Son of Man? Prophecy. Son of Man, prophecy. So, Christ is called the Son of Man as a prophet. Nakita nyo? As a prophet. Amen. Okay? At ang pinaprophecy niya, yung mismong pagbabalik niya. At ang pagbabalik na ito, kapatid, is not the rapture. Bakit hindi rapture po ito? Because yung appear, sabi ng Bible, shall all, verse 30, okay, verse 30, makita nyo, all tribes, verse 30, all tribes, alright? All tribes. Okay? Sabi niya, then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Okay? Somebody told us that this sign of the Son of Man in heaven ay para siyang kamay na hand of a man na cloud. Okay? Because rain will come. Part ng kanyang pagbabalik. Okay? Then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory, and he shall send his angels with a great sound of the trumpet. They shall gather together his elect from, yung elect na yan, yung mga Hudyo,
from the four winds, from one end of heaven to the other. Ito yung north, east, southwest. So doon pupunta ang lahat ng Hudyo saan? Sa Israel. Sa land of Israel. Parang yung land of Goshen. Ha? Amen. Okay? So dinala nila ni Joseph sila doon sa land of Goshen. That symbolized that Joseph is Christ in symbol, and the land of Goshen is yung Israel. Yeah. Kung saan dadalhin lahat ng mga lahi ni Jacob. Okay? So, yung application nito, kapatid, kailanman hindi pwedeng ito ay sa rapture. Yeah. Bakit? Ano ba rapture? Sabi ng Bible, as a thief in the night. So, tribulation period, ha? Okay? So, sabi niya, immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. So what's happening in the tribulation period? Yung mga heavenly bodies, mawawala yan sa kanilang mga positions. Kasi yung nakalaking earthquake niya, brad, habang madilim habang total eclipse, ha, yumayanig ang mundo. Tapos pagtingin mo, yung buwan, kulay pula siya, parang dugo. Tapos pag binuksan mo yung gripo, walang tubig lalabas. Blood. Tapos there's an instance na yung init ng araw will be 7 times. Tapos lalabas ang mga ilang mga creatures galing sa ilalim ng lupa at hahabol-habulin nila yung mga tao because they are scorpions. They have wings. They're going to bite people. And they're going to be sick because of that. So these are the signs that will happen in the tribulation period, not during the church age. Kasi nga, we should not immediately think that the gospel in verse number 14 is our gospel. Our gospel is called the gospel of the grace of God. This is the gospel of the kingdom na pinreach na ng mga apostol way back in Matthew 10. Amen? Kasi the gospel means good news. Yung pagdating ni Kristo yan. So what will happen? Pagkakaroon po ng preaching dito. Alright? Merong preaching na mangyari dyan. I-preach yung gospel of what? The kingdom. So iba yung gospel nito sa gospel natin. We have the gospel here called the gospel of the grace of God. Ito yung gospel natin, kapatid. 1 Corinthians 15, verse 1 to verse number 4. So the gospel that will be preached in the tribulation period is the gospel of the kingdom. Like the gospel of the kingdom preached during the time of the earthly ministry of Christ. Kaya nga, pagka na-preach na yung gospel of the kingdom, yung end, ito na yung darating. Amen? So yung poverty, dito rin yan. Yung salvation by works, dito yan. Yung injure unto the end. Yung gospel of the kingdom, dito ipipreach yan. Yung end, that's not the end of the church age. Okay? Plus, sabi ng Bible, all tribes, all, lahat, all tribes shall mourn, all eyes shall see Him. So this is connected to Revelation 1. Revelation 1. Revelation chapter 1. Okay? Connected siya. Okay, Brad. Revelation 1. Verse number 7. Revelation 1, verse 7, the Bible says, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Amen. And they also which fear him, curse him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Amen, amen. So, maliwanag po sa ating pinag-usapan that Matthew 24 is not a reference to
to our church age. Bagaman may mga bagay na nangyayari ngayon, nakahawig, no? Nang binanggit po sa mga signs. Ano yon? Yung wars. May famines din sa ating panahon. May pestilences din. Okay? Ano pa? Mayroong mga wars din. No? Rumors of wars. May earthquakes din actually. Pero lahat ng yan ay mauulit sa tribulation period. Mangyayari sa tribulation, but it will be greater. Kasi sabi ng Matthew 24, hindi pa nangyari ito. Hindi pa ito nangyari. So, ibig sabihin, if there will be an earthquake that will happen in the tribulation period, hindi pa nangyari yon sa history ng tao. Kung magkakaroon man ng giyera, ng war, hindi katulad dun sa war na meron sa ating panahon. Kung meron mang pestilences or famines, it will be a different kind of pestilence and famine. You read the Bible, Revelation, the book of Revelation? Yeah. Yung wormwood, yung wormwood, pagbagsak niya sa dagat, naging bitter yung dagat, and it killed all living things na nakatira doon sa dagat. Okay? Alright. So, Matthew 24. Matthew 24. Okay? Sa verse number 21. Matthew 24, verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. See that? Di pa nangyari. Kaya pagdating mo sa verse 36, sabi niya, Verse 36, 34, ano ba? verse 34, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Alright. So, punta tayo sa generation, ha? Mahalaga ito. Okay. Itong generation na ito, mag-i-start po yan, ang count niyan sa noong 1948. Alright? Noong 1948, bakit? Sapagkat doon sa verse 32, yung parable of the fig tree, yun po ay walang iba kundi yung Israel. Pinag-aralan natin yun, di ba? So, yung generation will start counting. The counting will start from yung countdown, mag-start 1948 up to the coming of Christ. So, possible po ito na itong 1948, okay? Ang generation po kasi either 70 or 100, okay? At minsan umabot lang ng 40. So, dahil po lampas na tayo sa 70, na 1948, 2018, dapat dumating na si Kristo. Pero hindi siya dumating noong September 19, marami kasi nag-predict na September 19, 2018. So they thought that Christ will come in the year 2018. Okay? Dahil po, counting the 70 plus 1948. Pero dahil hindi siya dumating, ang pinaka-possible na pagdating niya sa kanyang second coming is during a generation of 100 years. 100 years. Alright? Yun yung second coming. Kasi yung last generation, okay, mag-start ng counting doon sa fig tree. Alright, now, balik tayo, kapatid. Sa verse 36, ginagamit ng mga iglesia yan, na sinasabi na kung talaga si Kristo ay all-knowing, bakit yung second coming niya hindi niya alam? Tandaan natin, siya po ay under ng ministry. Under siya sa earthly ministry niya dyan. Ang mission niya ay sumunod sa Ama. Kaya nga, yung knowledge ng second coming, hindi niya alam because he's still in the human body. Pero dahil nag-resurrect na siya, nandun na siya sa langit ngayon, alam na niya. Actually, ang kanyang pagbabalik. Actually, babalik na nga sana siya sa panahon ni Stephen. Yeah. Tama? Okay. Now, but as the days of Noah, where shall also the coming of the Son of Man be? Naalala niyo yung word the Son of Man? That is connected to Israel, that is connected to being prophet, and that is connected to the second coming of Christ. Alright? Sabi niya, bakit si Noah?
For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. So, isa sa sign, okay, ng end of the world is that people will be lovers of what? Pleasure. Eating and drinking, marrying and giving in marriage. Sexual. Ang tao mag-i-increase, kapatid, ang sexual drive nila until the day that Noah entered into the ark. And yun not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Lahat ng sinasabing the coming of the Son of Man be, that is the second coming, not the rapture. Amen? Amen. Not the rapture. Don't be confused with that, my friend. Pag hindi nyo nakuha yun, yung idea na yun, yung exactong application, Matthew 24, your theology, your eschatology, ala na yun. Destroyed yun. Okay. Pagdating mo sa verse 40, okay, ito ay kahalintulad, alright, ng rapture, ng church age. Pero dahil sa may rapture sa tribulation period, good news. Hindi lamang po ang rapture mangyayari sa time ng church age, mangyayari rin ang rapture sa time ng tribulation period. Kaya sabi niya sa verse 40, hanggang verse 41. Verse 40 to 41, then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Yeah. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Okay? So, nawawala, no? Kasama, biglang, wala. Kasi may rapture sa tribulation period. Okay, now, sabi niya sa verse 43, 42, watch therefore, for you know not what the hour of your Lord that come. Yung hour na pagbalik, sabi niya, that is about the second coming. Pero pastor, bakit sinabi ito? It means, okay, it means yung hour ng pagdating, sabihin, possible na mangyari din dito sa time ng earthly ministry ni Christ. Kasi bakit? Kasi nandun na siya. Yung coming, nandun na yung coming eh. Yung coming ng kingdom. Pero hindi nangyari because they what? They have rejected the gospel of the kingdom. So the kingdom was postponed doon sa darating na millennium. Although it was preached here, plus expected here also. And expecting yung second coming dito. Pero hindi po nangyari. Sabi niya yung hour, posible nga sa panahon na yun eh. Pero tinanggap pa nila si Kristo bilang king. Rejected siya. Kaya sabi niya, therefore be also ready in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Now, verse 45 up to verse 51, this will be the last verses that will prove to you that salvation in the tribulation period is not by grace. Although dito by grace, kapatid, ang salvation salvation by grace. Pero hindi mo pwede na ang salvation dito ganito rin sa time ng tribulation period. Una, sapagkat nakalagay itong injury. Plus the passages that we're going to read. Nakasama sa Matthew 24. Okay, Pastor Brad. Matthew chapter 24, verse 44. 45 to 40, 45 51. to 51. And then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Yeah. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. And if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sipin mo yun servant yun. Servant. Pero nawala pa sa kanya ang kaligtasan.
Yeah. Bakit? Because there is losing salvation in the tribulation period. Because ang tribulation period, ang system ng salvation doon is works. Faith and works. Kaya walang eternal security. Amen. Because it's faith plus works. Sipin mo, servant na ito. Dapat sabi niya, pag tumating yung Lord, dapat find you doing. Hindi by works. Find you doing. At yung tao na yon, he shall cut him asunder, appoint him his portion with the hypocrites, there shall be weeping, gnashing of teeth. Dito sa pagdating ni Kristo sa rapture. Alright? Pag dumating si Kristo sa rapture, private coming. Walang itatapon sa impyerno. May iwan lang sila sa tribulation period. Pero hindi sila tatapos sa impyerno kung sakaling sila ay unsafe. Pero dito sa tribulation period, according sa Bible, kapag sila ay dadatnan ng Panginoon na hindi sila faithful, saan sila pupunta? Sa impyerno. Sa hell. See? You see the difference? Kino-compare ko lang po yung dalawa. Yung coming ni Kristo sa rapture at yung coming niya sa kanyang revelation. Rapture, revelation. Yung isa po ay private, yung isa ay public. Okay? Pareho yan na sudden ng pagdating. Okay? Imminent yung rapture. Ibig sabihin, anytime, it will come. Ito kasi, possible hindi ko naman sinasabing po yung exact kasi meron pang konting may mga disagreement pa sa issue. Possible na ito, dahil shortened to, in less than 7 years, yung pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, nasa computation. Okay? Someday we're going to discuss that Daniel's 70th week. No? Okay. Yun ang pag-aaralan natin. Alright? So, that's our study. Hopefully na hindi po kayo naguluhan. Kundi nabigyan ko kayo ng further information ng Matthew 24. The proper application of Matthew 24 is in the time of the great tribulation period, which is called the end. The end of the world. Okay? Paki-shout out ang brad ang ating mga viewers. Thank you po sa ating mga viewers, and we're going to call them one by one with the help of our leaders sa ating pong pag-encourage plus pag-recognize sa ating pong mga viewers ngayong pong gabi. Okay, Brad? Pagitawag na lang sila. Sige, Brad. Okay, tawag na lang. Okay, thank you po, no? At nakita natin that inisa-isa natin yan, pababa, hanggang sa malaman natin na talaga yung application ng mga verses. Okay. Sige, Brad. Nawala sila. Okay. So, may question po ba? Any question po para discuss natin ngayon? While nandun pa po ang aking team, tapos meron pa po tayong chance dahil po sa live video. Now you can ask question while chinecheck po yung ating mga naging viewer ngayon sa ating pong live stream. Okay? So please ask question para po maano natin ngayon, no? Mapag-aralan natin. So far, marami po ang nagpapasalamat sa ating pong patuloy na pagtuturo. Amen. So, shout out po muna tayo. Okay, shout out to Sister Vanessa Delgado Garantinao. Amen. Ito ni Pastor Pong. My Heart Reads Melody, Sister Joanne Sibalios. Amen. Juliana Rose Gonzales Nicolas. Norin May Francisco Pelenya. Sister Eliza Pendong, Mayo 18, Sister Sara, Gemma Di Guzman, Ermitaño, Eric Barbilia, Rose Angela Espadilla, Rhea Jeronimo, Casey Pearl Pong Torres,
Iris Redin Rivera, Jem Galang, Eugene Mendoza. Ito yung anak ni Sister Sarah. Okay, sound check. Ayan, so shoutout po sa lahat po ng mga sumubaybay at nakinig ng ating pong Bible study sa oras po nito. Shoutout po kay beloved Pastor Gadi, Micaela Runastiro, Maribel Azania, Berha JP, JD Semeniano Velasco, Mary Rose Ambroso Giang, Ex Taraki, Mercy Toriot Montierde, Jeremiah Jesse Franco, Jomar Espino Olegario, Ramon Candelaria, Geran de la Peña Vitor, Jordan Tabugol, Blackler Calamote, Camelote, Eman Ceballos, John Aldrin Livado, Annalisa Estanaliao Bukad, Sister Kalyana Rose Gonzales Nicolas, Sister Jam Jam, Brother Francis Herrera, Sister Lobela Daulo Patungan, Brother Brandon Heronilia, and Jason Pasagoy Reynaldo, Pastor Jason, Pastor Brandon, and Sister Loche Veronio. Ayan, so shoutout po lahat kay Sister Shaliana Ibe, Serlio Mirlares, Nene Arsenio Martinicio, Line Upon Line, Phil Pardillo Traya, Remigio Requiso, Jemuel Calo Sansu, Alvin Santander, Maureen Alba, Olga Perez, Marilyn Rigdao Semana, Ginkgo Pastor Jason, Bert Orcales, Inesia Rolando Salvador, Pamor Galas Ginel, Alan Estela, Romeo Torres, Brother Francis Vicente, and Sister May Pulintan. Brother Albert Alikaykay. Ayan. Then kay June Francisco. Ayan. So tayo po ngayon ay manalangin na para po sa ating pagwawakas. Dakilang Diyos na malikha ng langit at lupa, Lord, muli maraming salamat, Panginoon, sa oras po nito, sa pinagkalob niyo po sa bawat isa na muli, Panginoon, kami po ay nakapagturo ng inyo pong mga salita sa oras po nito. Nawa, Panginoon, lubos, O God, sa aming pong mga taga-subaybay, ay patuloy po silang makinig at mag-aral ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, O God. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gayon na din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po. Kung kayo po hindi pa rin po nakasubscribe, nang sa gayon kayo po maging updated sa lahat po ng ating latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KGB Believers, now signing off.